tattoo. Iba't ibang tattoo, iba't ibang kulay ng tattoo at mga karayom. Kinahihiligan, pag-iibang anyo at pagpapahayag ng damdamin, pagsunod sa uso o fashion. Nagiging laganap ngayon hindi lamang sa syudad ng Kamaynilaan, kundi pati na rin sa iba't ibang malalayong lugar dito sa ating bansa. Kaya naman tinunton namin ang mga lugar na ito. At isa na rito ang bantog at kilalang isla ng Aklan, ang Boracay. Ito daw ay isang uri ng sine. Fashion at passion ang turing nila. Ang iba ay ginagawa na lamang libangan. Ano nga ba ito? Para sa akin, ito ay ano na ngayon, passion, nakahiligan ko lang. Tapos, pain addiction, needle addiction, art, body art. Tinatayang noon pa man ang tattoo ay naging bahagi na ng mayamang kasaysayan sa kultura at pagsasanay ng iba't ibang sibilisasyon sa daigdig. Taong 1991, isang Iceman ang nahukay sa bansang Austria at Italia. Ito'y tinatayang 5,000 taon na ang lumipas at sa kanyang binti ay natagpuan ang 57 tattoo. Ayon sa pag-aaral, ang tattoo ng Iceman ay isa sa paraan ng kanilang panggagamot noon. Sa sinaunang taon ng mga Grego at Romano, ang tattoo ay markang itinatak sa mga alipin at pusakal upang sila ay madaling makilala kung sakaling sila man ay makatakas. Sa Africa ay isa sa kanilang pagkakilanlan mula sa isang tribo hanggang sa ibang tribo. Sa mga marino naman, ang tattoo ang nagsisilbing pagkakilanlan kung sakaling dumating ang kapahamakan sa dagat, sapagkat ito'y nakaimprenta na mismo sa katawan na hindi basta-basta nabubura, at ito rin ang basihan ng paghanap sa kanilang mga labi. Sa ilang tribo ng Africa, ang tattoo ay inuukit bilang panlaban sa mga masasama at mapanganib na espiritu. Sa sinaunang sibilisasyon ng Ehipto ay para lamang sa mga kababaihan. Ayon sa pag-aaral sa mga maming natagpuan sa kanilang mga katawan ay pinaniniwala ang simbolo para sa isang mabunga at madaling panganganak sa kababaihan. Sa ating bansa, bahagi ng ating kultura ang tattoo. Sa katunayan, sa mga Kastilang sumakop sa ating bansa ay tinawag ang mga katutubong mga pentados dahil sa mga nakaukit sa kanilang katawan. Ang mga lalaki ay nilalagyan ng mga tattoo, tanda ng katapangan. Ang mga babae naman ay nagsisilbing palamuti sa kanilang katawan.
Hanggang sa dumating ang panahon na naging pagkakilanlan na sa mga bilangguan sapagkat ang tattoo ay permanente. Mistulang bilanggo pa rin sa akusasyon ng lipunan at nagkasala sa batas. Sa pagunlad ng kultura at sibilisasyon sa paglipas ng panahon ay kasabay din itong lumalaganap ang gawain ng pagpapatattoo. Subalit sa modernong panahon, tila nagbago ang pagpapalagay at pagsasagawa nito. Passion siya sa Pilipinas sa tattoo. Unlike before, yung unang vision na ito, may meaning kasi. For example, may mga something na mahalagang tao sa kanila na gusto nilang ipalagay o memorya sa katawan nila. Pero para sa akin po, it's a form of art yung pagtatattoo ko. Art and pain para sa kanilang katawan, para ma-extend yung pain nila, kasiyahan po nila. At ganun po yung sinasabi niya, art nga daw po yun sa katawan. Kasi dating tradition natin to tapos nawawala. Ngayon, pinipilit ibalik. So ako yung isang mga pinahalaga na ibabalik. Yung tawag dito, nagkakaroon tayo ng hepa, nagkakaroon tayo ng sakit dahil nga sa mga needles. So kung bakit nga pinagbabawal namin yung mga magpapatusan ganyan, service sa ibang mga tao na hindi kasi doon nga nakukuha yung doon nakukuha yung hepa, kaya doon sa mga needles. Negative effects. Ang negative effects talaga ng tattoo, since we're talking about the permanent, not the temporary one where we use yung ink, drawing lang, gano'n. Ang talagang permanent, ang negative effects na, siyempre, you use needles. No? Yung mga needles na yan can be an introducer of viruses, bacteria, and other sort of infections. No? If done unsafely, o kaya yung mga karayom, luma na or reuse lang, that's that time pumapasok yung mga bacteria, viruses. So, some of the most common infections that we can get out of that would be AIDS or AIDS, yung mga hepatitis. Isang uri ng sining, isang malayang pagpapahayag ng damdamin, saloobin o kaisipan na inuukit sa sariling katawan. Ito'y ilan lamang sa mga dahilan ng pagpapatattoo na bagamat may kamahalan din sa mga halaga nito, gayon pa man hindi tuhad lang sapagkat sa ating panahon, anumang edad, kasarian o katayuan sa buhay ay mistulang nagtataglay nito. Sa bagay na ito, kaibigan, nasa iyo ang pagpapatuloy.